Lord, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa lahat ng panalangin na iyong ang pinugon. Thank you for all the answered prayers. Lord, salamat sa isang mag-focus na isip at lahat ng pag-aalinlangan ay hindi namin pinabayaan sa aming kaligtasan. Salamat sa malusog na katawan. Salamat sa malusog na pag-iisip. Salamat sa malusog at pinagpalang buhay. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito. Dinilikan na namin na patuloy na namin makikilala ng lubusan at malalaman namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. And Amen. Tingin po kayo. So, basa. 1, 2, 3. Part 5. So, pag na-miss nyo yan, punta ko kayo sa Facebook natin. Puntahan nyo ang lahat ng Mission Possible. Amen. Sa mundo, Mission Impossible. Sa kay Jesus, Mission Possible. Sapagkat ang mission ng Diyos, iligtas ang tao, tapos na, niligtas na. Kaya ang gagawin na lang natin, ipalitan natin yan. Kasi tapos na ang pagliligtas. Tapos na ang kabayaran ng kasalanan, tapos na ang pagkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay magiging tulay ng misyon na tapos na. Kung nabalitaan niyo po, mayroong earthquake nung nakaraang linggo, 6.9. Tapos sabi nila, ganun talaga yung Diyos. Pinuhusga na, kaya maghanda-handa kayo. May darating pa daw na malakas na earthquake. Hindi sa tinatakot po kayo, sabi ng mga doomsayer, mga propeta ni Baal, mga propeta ni Satanas. Tingin po kayo, ang earthquake hindi galing sa Diyos. Ha? Ang Diyos hindi pumapatay ng tao. So, ang earthquake na may namatay, so hindi galing sa Diyos. Amen. God does not kill. Sino ang pumapatay? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Yung demonyo na hindi natin nakikita, na hindi natin, yun po yung pumapatay sa tao, hindi yung Diyos. May naging so, ano mang hindi nyo makikita kay Jesus, hindi galing sa Diyos. Ulitin ko. Ano mang hindi nyo makikita kay Jesus, hindi galing sa Diyos. Jesus hindi naglalagay ng sakit. Siya ang nagpapagaling ng sakit. Right? Jesus hindi pumapatay. Siya yung buhay at buhay na walang hanggan. Whatever you cannot see in Jesus, it can never be from God. Tingnan po ito, merong lindol nangyari sa panahon ni Jesus. Pero walang namatay. Sabi ng Matthew 27, verse 50 to 53. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then, behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. And, basa, the earthquake, ang mundo ay lumindol. Isipin nyo, nung time na yan, nung si Jesus ay nabuhay na magmuli, mayroong isang malakas na lindol. Yung lindol na yan, lumindol yung mundo. Hindi lang yung Bogo Cebu, hindi lang kung anumang bahagi ng mundo. The earthquake, the rock were split, but nobody, wala akong namatay. Naintindihan niyo ba? Wala akong namatay. Pagkos, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves, after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So, pagkos, yung earthquake na yan, ang resulta, yung mga sila Abraham, sila David, sila Solomon, ay nabuhay mula sa mga patay. Amen.
At lumabas sila sa kanilang mga graves. Tagalog. Libingan. Nung si Jesus ay nabuhay na magmuli. Amen ba? So, hindi galing sa Diyos ang lindol. Kung meron mang lindol na galing sa Diyos, hindi pumapatay. Hindi galing sa Diyos yung bagyo. Kaya huwag ko kayong matakot sa big one. Dahil kayo po, mga Christian, sasabihin nyo lang, hindi ka mangyayari kailanman. Sabihin nyo, big one, hindi ka mangyayari. Hindi ka mangyayari Kailanman. kailanman. Kaya si Tayo sabi ko, bakit yung bagyo? Parang hindi na magbaha-baha dito. Kasi kayo, hindi ko yun. Ikaw, opo ha, tumigil ka. Pero naman ang Kristiyan, totoong Kristiyan. Amen ba? So kalimutan niyo ko yung mga doomsayer. Hayaan nyo silang tamaan ng big one. Pero kayo, never. Never. Hindi gusto lang Diyos may nawawasak na bahay, may namamatay. Hindi mo. Gusto ba ng Diyos na nangyari sa Bogo City? Hindi naman ang Diyos. Napakabait ng Diyos. Amen. So sabihin natin sa maraming tao, hindi galing sa Diyos yan. Pag ikaw ay nasa Diyos, iiwasan ka ng earthquake. Pag si Jesus nasa iyo, hindi ka matamaan ng earthquake. Kaya kung dapat maagap kayo sa prayer ninyo, palaging prayer, pag dumadating pa lang yung bagyo. Amen. Isa pa, mga correction ng buhay. Makinig po kayong mabuti. Yung Diyos hindi nagpaparusa sa isang Kristiyano o hindi Kristiyano. Amen. Maririnig nyo sa mga social media ngayon na po, bata. Maganda na sa gagawin ng Diyos sa iyo. Di ba? Pag ikaw o Kristyano, kung tingin mo sa Diyos na mamarusa, at yung Diyos may kinakampihan. Walang kinakampihan ng Diyos. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world. God loves the world. Pag sinabing world, yung mga believer or unbeliever, mahal ng Diyos ang lahat ng tao sa sanlibutan. Sabi ko ng 2 Corinthians 5:19, that is that God was in Christ. God, if you want to see God, you look at Christ. Christ is the image of the unseen God. Pag hindi mo kilala si Jesus, hindi mo kilala yung Diyos. Si Jesus hindi namamahiya, hindi nangongondem, hindi nagbibigay ng sakit, hindi namamarusa. Sabi kayo, mga politician kayo, tandaan nyo, makaligtas ba kayo sa timbangan ng hustisya ng tao? Pagdating sa langit, hindi kayo lalagpas sa hustisya ng Diyos. Mali yung misrepresent God. Look, that is that God was in Christ, reconciling the world to Himself. The world. Pag sinabing world, yung mga hindi mananampalataya, yan yung mga politician, yan yung mga corrupt. Correct. Pero how do Jesus look at the corrupt people? Basa. Oh, bakit maraming mga pastor ini-infiltrate kasalanan ng mga corrupt? Paano sa pamamagitan ni Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan sa kanyang sarili? Na hindi na niya binibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalansang, mga kasalanan, yung kanilang pangmura. Sa harapan ng Diyos, lahat ng tao, hindi na binibilang ng Diyos. Pero sa
sa mundo, meron tayong batas, haharap ka sa batas. Pero sa Diyos, yung Diyos hindi naman Diyos. Amen. Hindi niya na nga binibilang. Ibig sabihin ng imputing galing po sa Greek logizomai. Hindi niya na binibilang yung kasalanan mo at hindi ka niya parusahan sa kasalanan mo. Why? Because Jesus is the one who was cursed and who paid and who was crucified and who died for your sin. Kabayaran ng kasalanan, hindi ang pagpatapako sa krus. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So nung si Jesus ay namatay and rose from the dead, that's where your sins are forgiven. Amen. Amen. Kaya huwag niyo pong i-misrepresent ang Diyos. Pag na-misrepresent niyo ang Diyos, wala na ang Diyos sa loob ng simbahan ninyo. Ang nabubuhay na dyan, demonyo. Kasi punong-puno na ng pagbubuli, punong-puno na ng pananakot, punong-puno na ginagamit yung Diyos na parusahan kayo ng Diyos. Hindi po. Amen? Tignan niyo po ito. 1 John chapter 2 verse 2. Munti po mga anak, sinusulat ko mga bagay na ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kapag nagkasala ang sinuman, mayroon tayong isang tagapagtanggol sa Ama, si Jesucristo, ang nag-iisang righteous, ang nag-iisang matuwid. So, ang righteousness natin bilang tao, tingin po kayo, there's only one mediator between God and man. God and man. The man. Christ Jesus. Yung Diyos, tinitingnan tayo lahat kay Jesus. Believer or unbeliever alike. Tingnan niyo po ito. Verse 2. Si Jesus ang kasiyasiyang handog para sa ating mga kasalanan. Ano po ang handog sa ating kasalanan para mapatawad? Hindi ko kayo marinig. Sino ang handog? Sino ang namatay? So ang patawaran ng kasalanan, hindi po pangungumpisan ng kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay si Jesus Christ. Hindi ho, if you confess with your mouth and believe in your heart. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that He was raised from the dead, and you are saved. You are forgiven. Amen. Marami pong Kristiyano, nakakalungkot, hindi kilala ng Diyos. Kasi hindi nakilala si Jesus. Si Jesus, yung kasiyasiyang handog para sa ating mga kasalanan, hindi lamang para sa ating mga kasalanan, kundi basa. So, sinasabi niya, si Jesus ang handog para sa kabayaran ng ating mga kasalanan na believer, siya din ang kabayaran ng kasalanan ng mga unbeliever. It's all the same. At yung Diyos, hindi ka sinisingil sa kasalanan mo. Singil niya po, kung sinisingil yung tao sa kasalanan mo, hindi lang yung mga mukha ng politician, kundi lahat tayo magkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa pamatay ng Diyos. Pag siningil mo tayo, lahat tayo guilty, lahat tayo patay. Amen. Gusto na niya talaga yung Diyos. Opo. Pag ganyan nyo pinresent yung Diyos, yung tao, the goodness of God will lead people to change their mind. Ang ganun pala yung Diyos. Hindi mo pinipresent yung Diyos na kapag gumawa ka ng kasalanan, parusahan ka ng Diyos. Pag gumawa ka ng kasalanan, at patatahin ka ng Diyos sa impyerno. May goodness, yung Diyos na nagligtas, yung Diyos din ang magdadala sa isang impyerno. Kaya ang tao pupunta sa impyerno kasi tinanggihan nila si Jesus. Hindi dahil masama sila o makasalanan sila. Amen. Ngayon po, sabi ng Romans 4:1-8. Ano ngayon ang sasabihin natin sa natagpuan ni Abraham, ang ating ninuno ayon sa laman?
Ito ay sapagkat kung si Abraham ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng gawa, meron siyang dahilan magmalaki. Kung tayo daw ho ay nagiging matuwid o nagiging pinatawad dahil tayo ay mababait at marami na tayong mga ginawang mabuti, eh meron siyang pagmamalaki. Ngunit hindi sa Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Sinasabi si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay binilang sa kanya na righteousness. Sumampalataya sa Diyos, ibinilang iyon sa kanya na righteousness. Hindi dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. Tingin, maraming Kristiyano ngayon tumatayo sa lahat ng marami niyang mabuting gawa. At kung ikondem yung mga tao na makasalanan ay ganun-ganun gawa. Tingin niyo po ba? Bisya, stone, hindi lang natin Diyos. Kapatid, hindi ka na ng Diyos. Verse 4, ngayon, kapag gumawa ang isang tao, ang sahod niya ay hindi binibilang na biyaya, kundi binibilang na utang. Kung ang pagiging matuwid ng tao ay dahil siya'y nagpakabanal, nagpakabuti. Hindi yung sasabihin, by grace ka naligtas. Dahil sa ginawa ni Jesus, hindi. Sahod yun, pinaghirapan mo yun. Hindi yun binibilang na biyaya. Kundi may utang na loob ang Diyos sa'yo. Kaya ka maliligtas, kaya ka magiging matuwid, kaya ka pupunta sa langit. Dahil ginawa mo, nagtrabaho ka, nagpahirap ka, nagsakripisyo ka, hindi mo pinuputol yung buhok mo, hindi ka nagpapantalot, magbabae ka, at talaga naman, ayaw mo magsuot ng hikaw kasi ito yung karapat-dapat nakatayuan ng isang tao para maligtas. Ang sabi ni Pablo, ginagawa mo may utang ng Diyos sa iyo. So hindi yung binibilang na biyaya. Verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa. Tingin. Sa translation ni Pastor Nestor, ngunit sa kanya na hindi nagpapakabait. Yun po yung sabihin. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa ng mabubuting gawa. Ngunit sumasampalataya kay Jesus ay napagiging matuwid sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay binibilang na grabe sa mundo, sa mundo. Payat-pakabay ka, brad. Manampalataya kay Jesus. Magpakabayad ka. Magpakabuti ka, brad. Maniwala ka. Sa Bible, hindi. Hindi ka mabait. Wala kang gagawin mga kabutihan. Basta nanampalataya ka, matuwid ka. Akala kasi ng mga tao, akala ng maraming pastor, pag tinuturo mo na ganito, ay yung tao magiging lalong masama. Hindi po. Pag ganyan na nakikita nila yung Diyos, sinong tao ang magpapakawalang iyak na kitang kanya kabait yung Diyos? Kaya instead, para takutin yung tao, kasi ini-misrepresent nila yung Diyos. Kawawa naman, diba? Kaya yung simbahan, yung dulo ng mga taong namatay, nagkasakit, daming aksidente. Amen. Yung simbahan, linggo-linggo na lang, merong prayer of healing kasi po lagi may sakit. Because they don't know, hindi nila kilala yung Diyos. Amen. Verse 6. Ngayon ang sinasabi ni David, sinabi niya na pinagpala ang isang tao kapag binibilang ng Diyos ang katuwiran na hiwalay sa mga... Hindi ko kayo marinig. Basta. Ang righteousness apart from works. Pinag-aralan natin last week. Pag nagmamalaki ka, the law is you trying to be pleased with God. You trying to be approved by God. Ang tingin ng Bible dyan, mabaho. Mabaho yan. Isaiah 64 verse 6. All our righteousness is like filthy rags. Amen. Kaya maraming tao, tingin po sa akin,
Maraming tao sa simbahan, hypocrite. Because they think they are blessed because they are good. May lumapit na mayamang binata, isang Pariseo. Lord, what can I do to inherit eternal life? Sabi ni Jesus, you do this, you do this, you do this, you do this. Ginagawa ko na yan mula pagkabata. Sabi ni Jesus, meron ka pang isang kulang. Yung kulang niya, nakapala tayo kay Jesus. Dahil yung mayamang Pariseo, nasa loob niya ay greed. Sabi ni Jesus, ibenta mo yung mga ari-arian mo, bigyan mo sa mahihirap, at sumunod ka sa akin. Hindi niya kayang sacrifice yung money. Because money is his God. So umalis yung lalaki nito, sinignan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Hindi sinabi ni Jesus, wala ka, mamamatay ka na. Hindi, kahit na yung tao na ito, pinagpalis si Jesus sa pera, tinignan pa rin ni Jesus yung tao ito ng may pagmamahal. Ito na yung mystery sa God. Kahit na yung mga kurap na sinasabi natin, God loves them. Hindi na tayo nagiging banal-banal. Hindi yan ang prinsipyo ng Diyos. Yan yung salita ng Diyos. Verse 7, pinagpala sila ng mga pinatawad sa hindi nila pagkakilala sa kautusan ng Diyos. Sila na ang mga kasalanan ay tinakpan. Pinagpala ang taong ang kasalanan. Basa. 1, 2, 3. Ang kasalanan ay hindi pinira ng Panginoon sa kanya. Sa anumang paraan. Hindi na binibilang ng Diyos. As far as God is concerned, He sees you in Christ, the Word, and the believer. Wow! The Word, ibig sabihin, the unbeliever, and the believer. God sees them in Christ. Ngayon doon sa unbeliever, they have to believe in Christ. They have to believe the gospel of Christ, the gospel of grace. Amen po ba? So sabihin natin, ang Diyos, hindi nagpaparusa. Bakit naman siya magpaparusa? Yung parusa ay ginuha niya na. Alam ng Diyos, pag siya ay nagparusa, walang maliligtas, walang makakaano. Kaya ginawa ng Diyos ang katawang tao para siya na yung kumuha ng parusa. Dahil walang mabubuhay na tao pag kahit tayo ay pinarusahan. Walang maliligtas. Kaya ginawa ng Diyos, okay ako na. Amen ba? Hebrews 7:24 to 25. Kaya mga kapatid, pag lumabas na kayo dito, nandun na kayo sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, sabihin nyo, hindi galing sa Diyos yung earthquake, hindi galing sa Diyos yung baha, bagyo. Hindi mapatay ang Diyos. Tenga nga lang natanggal eh. Sa galing ni Peter, tinaga yung tenga ng sundalo eh. Sinalo pa ni Jesus eh. Galing sinalo. Kasi binalik. Ano ka ba? Binalik ni Jesus yung tenga. Tenga lang yun. Eh kung yung Diyos na mamarusa sa ito naman, tumaga ka, tinaga mo na yun. That shows God never kills. He meant no harm. Bakit kung magsalita ka, maraming pastor kung magsalita, i-present yung Diyos, i-apply ka sa Diyos. Huwag ganun, nakakano kayo. Amen. Hebrews 7:24 to 25. Sa kabilang dako naman dahil si Jesus ay nabubuhay magpakailanman. Siya ay may pagkasaserdote para natili magpakailanman. Tingin, ang Hebreo sinulat sa mga Hudyo. Pero ang ibig sabihin nga, yung gospel, si Jesus, ay isang saserdote. Ano yung saserdote? Ito yung nag-aalay ng handog.
para sa kabayaran ng kasalanan. So si Jesus, yung handog, siya na yung handog, siya pa yung maghahandog. Di ba? Siya yung saserdote, siya pa yung lamb, right? Siya pa yung tabernacle, siya pa yung mercy seat. It's all about Jesus. Sabi ng 25, kaya nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, basa ay yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay pumamagitan sa kanila. Sa English, therefore Jesus is able also to save forever, completely, perfectly, for eternity. Pag lumapit ka sa Panginoong Jesus, hindi kasi natin, tingin ko kayo sa akin, hindi natin alam yung sacerdote, kasi sacerdote, yan ay mga terminology sa mga Hudyo. Tayo, wala mo tayong sacerdote, basta ang sa atin, si Jesus, yung kapatawaran ng kasalanan, siya yung handog ng kasalanan, siya yung nag-i-intercede sa atin. So sa lahat ng ating kasalanan, siya yung intercessor. Pag nakakuha tayo ng kasalanan, siya yung intercessor. Sa Kanya sisingilin ng Diyos yung kasalanan. Kaya wala na akong bayad sa ating kasalanan, wala nang sisingilin ng Diyos sa believer or unbeliever. Amen po ba? Hindi naman, kaya ka ganyan kasi yan. Parusa ng Diyos sa iyo yan. Hindi ka kasi nagsisimba. Wala ganun. Huwag kang magsimba. Kung ayaw kung gusto mo. Pero huwag mong pagbintangan ng Diyos para rusahan ka. Gagamitin ni Satanas yun dahil hindi mo alam kung anong meron ka kay Jesus. Biyak ng sakit, biyak ng aksidente, biyak ng cancer. Hindi Diyos ang pinanggalingan nun. Yun ay sa kawalan mo ng kaunawaan kung anong meron ka kay Jesus. Amen ba? Sabihin nyo, I am saved forever. I am saved forever. Completely. Completely. Perfectly. Perfectly. For eternity. For eternity. Forever and eternity is the same word. So, ibig sabihin, if you have Christ today, tayo sa ating mga Gentiles, if you have Christ today, you are saved forever, completely, perfectly, and for eternity. If you are a Jew today, you will be forgiven because Jesus will become your high priest in the order of Melchizedek. You will understand that if you are a Jew, but if you are a Gentile, hindi ko alam yun. Amen ba? So yan po yung Diyos. Wala mong galit yung Diyos. Lahat ng galit ng Diyos sa tao. Kinuha niya lahat sa duguan, bugbog, pinako at binibig na katawan ni Jesus at pagkatapos sa 3 araw na buhay na matuloy. So if you're looking for a man to be saved, look yourself in a man who is Christ. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Alam niyo po, sa maraming simbahan, ang kulang po i-preach si Jesus . Ang ginagawa, si Jesus lang po yung entrance. Si Jesus din yung exit. Pero yung gitna, wala na. Puro tao na. Kaya nakakalungkot. Sabi dyan, now to Abraham and his seed. Sabi niyo, seed. Pag binasa niyo yan sa Genesis chapter 22, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sa iyong seed, sa iyong anak, ililigtas ko. So, akala nila yung seed, si Isaac. Sino daw yung seed? Seed where the promise is made, he doesn't say, and to seeds, as of many, but as one. And to your seed. In-interpret ni Paul, yung seed doon, sino? Christ. Amen. Doon sa Genesis, and to your seed, yung anak ni
iba. Will, seed. Who is the seed? So yung seed, hindi yung pera yan. Magbigay tayo. Our seed of, hindi ang seed, si Jesus, His death, burial, and resurrection, which is called the gospel of Christ, the gospel of grace. Amen ba? Amen. Daming may ano ng Christian. Kaya ang Christian life, wala ko. Talunan. Kasi they don't know God. This I say that the law, which was 430 years, yung law, tingin tayo, yung law, ayun yung paraan na gagawin mo para mag-please ka sa Diyos. And no one can be pleased. No one can please God. Wala sino man. Dalawang beses sinabi ng Diyos, nung si Jesus ay binautismuhan, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Sa pinakamababang lugar sa mundo, sabi ng Diyos, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Sa Mount Hermon, ang pinakamataas na parte ng mundo, sinabi ng Diyos, "This is my beloved Son, I am well pleased, listen to Him." Sa pinakamababang lugar ng mundo, Jesus is the one who pleased God. Wala pang ginagawang himala si Jesus. So when you believe in Christ, you're the one who pleased God. Amen po ba? Amen. Naniniwala ba kayo na yung New Testament is older than the Old Testament? The New Testament is older than the New Testament. Look at this. And this I say that the law which was 430 years later. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, in your seed, which is Christ, the promise of forgiveness of sin, the promise of eternal life to Christ. Sinabi yan sa Genesis. After 430 years, inintroduce yung law. Hello, saan inintroduce yung law? Sa Exodus. So, 430 years, nandun na yung grace, nandun na yung gospel. So, Genesis is the New Testament in the Old Testament. So, the New Testament is older than the Old Testament. So, lahat sa isip talaga ng Diyos, ang preaching and teaching about Christ and His finished work is the New Testament. Thank you po. And this, I say that the law which was 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer a promise, but God gave it to Abraham by a promise. Binigay ng Diyos ang pagliligtas, ang kabayaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pangako na mapupulfill kay Kristo Jesus. Tapos dumating yung kautusan. Nakap yung promise. Kaya doon pa lang sa Old Testament, that is the New Testament, preaching the finished work of Christ. Ibig sabihin, the Lamb was slain before the foundation of the world. So, ang purpose talaga ng Diyos is salvation by grace, through faith, salvation via the gospel of Christ. What purpose then does the law serve? It was added because of transgression, till Jesus should come, to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of a mediator. The law. Now, a mediator does not mediate for one only, but God is one. Is the law then against the promises of God? Certainly not. For if there had been a law given which could have given life, truly life, righteousness would have been by the law. Verse 22. But the scripture has confined all under sin. The law was given not for you to be righteous, but to be forgiven. The law was given for you to see that you are totally a sinner.
Scriptures confine all under sin, that the promise by faith in Christ Jesus might be given to those who believe. But before faith, before Jesus came, we were kept under God by the law, hid for the faith which afterward be revealed. Amen. Nandiyan po ba kayo? So yung buhay Kristiyano, hindi po ito sinless perfection. Yung hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Sino ang pinakagawa ng kasalanan? Bert, hindi ka pa nung gumawa ng kasalanan. Kanina lang po sa good. Please your friend. Hindi ko, ang buhay Kristiyano hindi sinless perfection. Hallelujah. Pagtingin niyo po ito. Nakala nila pag naging born again ka, hindi na magkakasala. Eh, sana kunin ka na ni Lord pagka hindi ka na nagkakasala. Sana kunin ka na ni Lord. Kasi mamaya magkakasala ka ulit. But he who blasphemes against the Holy Spirit, basa. So ito po ang kasalanan na hindi pwedeng patawarin. The Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation. Yung mga hindi naniniwala sa Holy Spirit, yung mga hindi naniniwala sa mensahe ng Banal na Espiritu, wala pong kapatawaran yan. Yung mga taong yan will be subject sa eternal condemnation. Anong kasalanan niya? Sabi ng Matthew 12:31-32, therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men. Bawat kasalanan nyo kay Jesus, kasalanan nyo sa Diyos, anumang kasalanan, hindi kayo naniniwala kay Jesus, sabihin si Jesus, tao lang, si Jesus ay ganito lang, papatawarin kayo. Basa. So what is the sin of the Holy Spirit? Anong kasalanan? Pag hindi kayo naniwala, ang pamumusong, ibig sabihin, hindi ka naniniwala ng mensahe ng Holy Spirit. Yan, wala nang kapatawaran ng kasalanan yan. Why? Because the message of the Holy Spirit is Christ's death, burial, and resurrection. Ibig sabihin, ang mensahe ng Banal na Espiritu ay si Jesus na nagkatawang tao, pinanganak ng isang birhen, pinako sa krus, namatay, pagkatapos nilibing, pagkatapos ng araw ay nabuhay na magmuli. That's the message of the Holy Spirit. So when you don't believe that, you will not be forgiven. And you will be eternally condemned. Let me show you that. Ngunit ang sino mang nagsasalita laban sa Banal na Espiritu ay hindi siya mapapatawad sa kapanahonan ito maging sa darating pang mga panahon. Amen. O tingin, sabi ni Jesus, nevertheless, sinasabi ko sa inyo katotohanan, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Holy Spirit will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. When the Holy Spirit has come, He will convict the world of sin. What is the sin of the world? Basa sa verse 9. So the sin that will never be forgiven is when you don't believe on Christ. Which is the message of the Holy Spirit. Yan yung unpardonable sin. Kasalanan hindi pwedeng patawarin. Sapagkat si Jesus yung papatawaran ng kasalanan,
yun ang mensahe ng banal na Espiritu, ayaw mong paniwalaan, wala akong paniwalaan sa akin. Naintindihan niyo ba? Yes. If that is enough, sabi dyan, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me. The Holy Spirit is the one who will witness that Christ is the forgiveness of sin, that Christ, His death, burial, and resurrection is the forgiveness of all our sins. If you don't believe that, that's blasphemy in the Holy Spirit. Amen. So hindi natin makukumit yan because we believe in Christ. Hallelujah. Tingin niyo po ito. So, the Holy Spirit message is the gospel. So, after you heard the gospel, the Holy Spirit will live inside you. Yung Holy Spirit ang seal ng kasiguruhan, kaya nanahan sa inyo ang banal na Espiritu. Yan ang kasiguruhan, pagdating ng panahon, sa second coming or the rapture of the church, that we will have an immortal body. Sabi dyan, in God you also trusted after you heard the word of truth. Basa, the gospel of your salvation. In whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Ang guarantee, pagdating ng panahon, the message of the Holy Spirit is Christ's death, burial, and resurrection. He is also the one who will live inside you, and that is the guarantee, pagdating ng panahon, that you will have a glorified, immortal bodies. Amen. Hallelujah. That's why, sabi niyan, si Jesus ang ibinigay para sa ating mga pagsalansan. Ibinangon para sa pagiging matuwid sa atin. So, lagi niyo pong tandaan ito. Lagi niyo tandaan ito. Si Jesus po ang kabuuan, kaperfeksyonan, kalusugan, buhay, ang buhay na walang hanggan. Para sa inyo at para sa akin. Alisin niyo ang pagtingin niyo kanino mang mga pastor, kanino mang fake heroes of faith, o sa inyo, alisin niyo, tumingin lahat kayo kay Jesus. Kay Jesus lang. Kung anong meron kay Jesus, yun ang meron sa iyo. Kung si Jesus ay malusog, malusog ka. Alam niyo po, 2 araw may sakit ako 2 araw. Wala pa eh. Sabi natin sa'yo, kaya mo yan sa'yo bukas? Kaya mo yun! Pagsak mo, hindi ko alam ang nangyayari. Sabado na, linggo na, may sakit pa ako kahapon eh. Sabi mo, kaya mo yan! Kaya mo yan! Sabi ni Jeremiah, hindi ko makakausap si Dati, may sakit si Dati. Minsan gusto mo nga may sakit eh, para pag-bebe natin. Amen. Amen. Alisin nyo. Maging sa mga tao, sa mga simbahan, huwag nyo ipakita sa tao yung sila. Pakita nyo si Jesus. Sapagat si Jesus, kung anong meron si Jesus, yun ang meron sila. Kasi kung yung tao, walang mangyayari. Our trying to please God that is our self. Lalo lang gugulo yung buhay. Lalo lang masisira ang future ng buhay. Pumupunta tayo sa Diyos, hindi para pagyamanin tayo. Pumupunta tayo sa Diyos para tayo sa Diyos. Sabihin niyo, pumupunta tayo sa Diyos dahil para sa Diyos. Para sa Diyos. Amen. Wala nang iba. Si Jesus ang ibinigay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang namatay. Si Jesus ang pinarusahan.
Si Jesus ang hinagupit dahil sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay inilibing at binangon para tayo maging mga matuwid. Amen. Amen ba? Amen. Sabi ni Paul, ito ay sapagkat ibinibigay ko na nga sa inyo ang una pa lamang ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At siya ay nilibing at nabuhay na magmuli para ideklara tayong pinatawad. Ideklara tayong banal. Amen ba? Amen. So ang kabanalan natin si Jesus. Lahat ng ginawa ni Jesus ay kabanalan natin, kapatawaran natin, katwiran natin. Hindi tayo, hindi atin, hindi yung magagawa natin. Sabi dyan, so that no flesh should glory in His presence, but of Him you are in Christ Jesus. Kayo ay na kay Kristo Jesus, na became past tense. Nung nanampalataya ka kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang naging mong wisdom. Pati sa mga prayer na, Lord, bigyan mo po kami ng wisdom. Bigyan ng wisdom. Lord, thank you, ikaw ang aming wisdom. Lord, thank you, ikaw ang aking katalinuhan. Lord, thank you, ikaw ang aking katwiran. Lord, pagpalain mo po ang aming lang. Hindi. Ito ang mga prayer. Mali-mali mga prayer eh. Lord, salamat sa lahat namin ito. Dinidiklar akong matagumpay na. Lord, bigyan mo kami ng success sa lahat. Bigyan pa lang. Ayaw niyo ba na binigay nga? Lord, salamat. Si Bobby, pinagaling mo na. Hindi yung... Ano mas maganda? Yung pinagaling mo na o pagagalingin mo pa lang? Pinagaling mo. Puro kayo. Lord, pagalingin mo po. Sana, Lord. Sana. Puro hoping. Yan po yung tao, hoping. Si Jesus, yung tinapos si Jesus is done. Amen ba? O tingin. And righteousness, and sanctification, and redemption. It's all about Christ. Ang kabanalan mo, ang kaligtasan mo, ang katubusan mo, ang katwiran mo. Ulit. Ang karunungan mo, ang katwiran mo, ang kabanalan mo, ang katubusan mo, is Christ. Ang kapatawaran ng kasalanan mo is ang buhay mo. Ang buhay na walang hanggan mo is Christ. It's all Christ. Sabi niyan, sanctification. Ang ibig ng sanctification, hagios. Sabi niyo, hagios. So, ang kabanalan mo is Christ. Hindi yung banal ka kasi nagpakabail ka, nagpakabanal ka. Hindi ka naghihikaw, hindi ka nagaganto, banal yan. Hindi yun ang kabanalan. Ang kabanalan is Christ dying for you and making you holy. You are set apart. Yun po ibig sabihin ng holiness. Holiness is nothing to do about hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala, hindi ka umiinom, hindi ka nagkaganto, hindi ka nagaganyan. That's good. Pero hindi yan nag-score ng points sa Diyos. Walang points sa Diyos ang lahat ng pagpapakabait mo. Walang points sa Diyos ang lahat ng pagpapakabuti mo. Walang points. Zero. Negative. Zero. Nada. Wala. Zero. Only what Christ did score points to that. Amen? Kaya yung mundo, hindi nagbabago. Yes, di ba, pinento sa inyo si Mahatma Gandhi? Sabi niya, your Jesus is good, but look at yung mga tagasunod ni Jesus. Hindi siya paniwala. Yung mga tagasunod ni Jesus, yung walang perfect.
He don't believe in Jesus. He lives in morality. Si Mahatma Gandhi ng India. Kaya nagtayo siya ng religion. But he don't believe in Christ. Saan kaya si Mahatma Gandhi ngayon? Kung nagpatuloy siya sa kanyang paniniwala that morality can save you, hindi sinihan. Amen. That is as it is written, nasusulat. Sino man ang magmalaki, let him glory in the Lord. Sino man ang gustong magmalaki, sino man ang gustong magmayabang, magmayabang kayo na si Jesus ang iyong karunungan, na si Jesus ang iyong katwiran, na si Jesus ang iyong kabanalan, na si Jesus ang iyong kaligtasan, na si Jesus ang iyong katutusan. Let those people glory in this. Sapagkat walang tao na magagawa niya, you should glory sa presence ng Diyos. Because it will not score points. Wala pong points sa pagpapakabait mo. Ulitin ko, walang points. Sasabihin lang sa'yo ng tao, mabait na bata ka, magiging maganda buhay mo. Okay? Pero sa Diyos, hindi ko. It is by grace you have been saved through faith, not by works, no one can boast. Amen ba? Sabi dyan, you are a chosen generation. Sabi ni Peter. Si Peter, sinusulatan niya, pinag-aaway nila si Peter, sila Paul, si Paul daw, mga gentlemen. Sabi ni Peter, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy, hagios, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who hath called you out of darkness. Tinawag tayo sa lugar na madilim. Ano yung dilim? Ano yung dilim? Sa Biblia, ang explanation ng dilim, sa lugar ng ating mga kasalanan, sa lugar ng ating unbelief. Tinawag tayo sa pamamagitan ng marvelous light. Who is the light? Si Jesus. Which is the gospel. So Peter was preaching and teaching his people that you are called by the gospel of Christ, which is the light, sabi ni Paul, the light of the gospel of Christ. When you are called, you are holy. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka. Banal ka pag nag-pray ka. Banal ka kahit hindi ka nag-pray. Banal ka kung nagkamali ka. Banal ka kahit hindi ka nagkamali. Banal ka kung hindi ka nagkasala. Banal ka pa rin kahit nagkasala ka. Because as far as God is concerned, you are holy because you are in Christ. That's the gospel. That's the gospel. Amen. Are you blessed? Yes. Oh, may sakit si pastor. Hindi na matapos. Wala magaling na po ako. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. At dumako na po tayo sa ating generous giving. Okay po, ganito po laging ginagawa natin. After preaching, I'll go directly to the generous giving. So get your generous giving envelope. Or if you don't have, kung wala kayong envelope, you can just drop all your generous giving. Mga kapatid, ako po ay namamanhig sa inyo, tingin kayo sa akin. Patuloy po tayo maging supporter. Huwag po tayong mapagod na suportahan ang Gospel of Christ, na pinipreach ng Gospel of Christ Church, para magpatuloy po itong gawain ito. Magpatuloy po na marami pang maabot na kaluluwa hanggang sa muli pagbabalik ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy namin tinideklara na Ikaw po yung Diyos na mabait, hindi na mamarusa, hindi nangongondem, hindi nagdadala ng earthquake para pumatay, hindi nagdadala ng mga bagyo para pumatay, sapagkat Ikaw yung Diyos. Ikaw na yung namatay para sa aming mga pagsalansan sa iyo. Kaya sa buong pamilya ng GCC,
dinideklara ko ang mga malulusog na katawan, malalakas na katawan, mga pinuho na mga nagtatrabaho, mga may ideas, concept ng mga negosyo, at kung may mga negosyo man, lalo pong pangalamin at pagpapala ng mga negosyo ito. Sa mga trabaho ay mga promotion after promotion, sa mga magte-take ng board exam. Salamat Panginoon, bibigyan mo sila ng sacrifice to study more, and we will declare it. We are declaring that they will pass all the board exams par excellence in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po Panginoon. Sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng pagpuri habang i-enjoy namin that our God, Jesus, is our righteousness, our redemption, our holiness, our sanctification, our forgiveness, our help. Jesus, you are our life. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi na